So itong loko-loko na ito ay sinusubukan niyang sumikat sa internet sa pamamagitan ng paglaso ng mga tao. Ang pangalan niya ay Wolfie at siya ay 27 years old. At si Wolfie ay parang wala masyadong ganap sa buhay. Kaya isang araw ay naisip niya na gustong kong sumikat sa internet. So, paano niya balak sumikat sa internet? Kung ang hula niyo ay gagawa siya ng mga TikTok dances, or di kaya ay mag-livestream habang naglalaro ng mga games, well, nagkakamali kayo. Dahil ang napili niya ay ang sundan ng ruta ni Johnny Somali. Gagawa siya ng tinatawag nating comedy para sa mga tambay, aka pag-film ng sarili habang nanghaharas ng mga tao. At iyon nga ang eksaktong ginawa niya. Kinukunan niya ang sarili niya ng kung anu-anong kalokohan tulad ng pagpasok sa restaurant tapos ibabagsak ang pagkain ng babae sa sahig, sabay takbo. Oh, ganong klase siyang influencer. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay gustong-gusto ng mga tao panoorin ang mga kalokohan niyang ito. Kaya naman, ang mga video niya ay nagpe-perform ng maayos. Hindi lang iyon, gumagawa rin siya ng mga stunt na talagang delikado. Tulad nitong isa kung saan finilm niya ang sarili niya na may dalang bag ng ice papasok sa parang Jack in the Box. Bigla na lang siyang pumasok sa kusina na walang pahintulot at habang pinapanood siya ng mga empleyado, ay bigla niyang itinapon ang bag ng ice sa deep fryer. Hindi ko na ipapakita ang buong pangyayari dahil ayokong ma-flag ang video ko for dangerous acts. Pero itinapon niya ang yelo sa deep fryer. Ngayon, ang pag-dumps ng yelo sa deep fryer ay maaaring mukhang hindi ganoon ka-big deal. Pero kapag ginawa mo yon, ay nagkakaroon ng biglaang reaksyon na nagpapakulo sa mainit na mantika. At aapaw ang mantika at kakalat ito, at ito ay pwedeng magdulot ng sunog. Hindi pa kasama dito ang katotohanang ang matandang lalaking ito ang malamang na maglilinis ng kalat buong gabi. Pero wala siyang pakialam dahil tuloy-tuloy lang siya sa pag-post ng ganitong mga kalokohan. Dumadami ng dumadami ang mga followers niya at maraming mga video niya ang sumisikat. Ang ilan dito ay umaabot pa ng milyon-milyong views. Tulad ng isang video kung saan nagsuot siya ng mask sa gabi at nagkunwaring aatake ng tao. At hindi lang ito ang mga prank videos niya. Dahil halos lahat ng videos niya ay puro kalokohan niya sa mga random na tao. Tulad nito, kinunan niya ang sarili niya habang itinatapon ng isang cake mula sa balcony ng mall. At syempre, noong nagalit ang lalaki at sinubukan siyang habulin, ay tumakbo lang si Wolfie. Kasi bakit nga naman niya haharapin ang mga consequences ng kanyang mga ginagawa? Dito naman ay pumasok siya sa isang bar, pagkatapos ay itinumba ang larong Jenga ng ibang tao. At kung babagalan mo ang footage ay makikita mo ang mga piraso na nahuhulog. Dito naman ay kinunan niya ang sarili niya habang nilalagyan ng bungee cord ang mga pintuan ng isang store na may mga tao sa loob. No. You guys are locked in there forever. At dito ay pasikretong siyang pumasok sa likod ng fast food restaurant at itinapon ang isang pakwan sa deep fryer. At dito naman ay pumunta siya sa isang overpass at inispray ang ilang pedestrian gamit ang fire extinguisher. Isa sa pinakamasamang ginawa niya, bagamat hindi ito ang pinakamasama para sa akin, ay nangkunan niya ng video ang isang matandang lalaki sa laundry shop. Hinintay niyang lumayo ang lalaki. Pagkatapos ay nilagyan niya ng hilaw na pork bacon at egg ang dryer na may mga damit ng lalaki. Hindi lang ito sobra-sobrang kabastusan, nakakaawa din talaga. Hindi niya deserve ang ganon. Naglalaba lang naman siya ng mga damit niya. Pero si Wolfie ay mukhang wala siyang pakialam. Sa tingin mo ba ay sobra na ang taong ito? Dumating sa punto na kumikita na siya ng maayos sa social account niya mula dito. Sinasabi niya na kumikita siya ng $6,000 hanggang $10,000 kada buwan sa mga prank videos niya. Well, actually, sa totoo lang, maganda na ang kinikita niya para sa pagiging walang hiya ng ilang araw sa isang linggo. So kumikita at patok na patok ang mga videos niya at sumisikat ang social media niya.
At parang wala talagang tunay na consequence sa pagiging jerk niya sa mga tao para lang sa konting internet fame hanggang ngayon. Sa puntong ito ng kwento ay madami nang nagawang prank videos si Wolfie na nangabala ng mga estranghero at mga fast food workers. Pero isang gabi ay nagkaroon ng ideya si Wolfie at itong video na ito ang magbabago ng lahat. Nakaisip siya ng plano na pumunta sa isang grocery store at kunan ng video ang sarili habang inispray ang pagkain gamit ang pang-spray ng insekto. At iyon nga mismo ang ginawa niya. Pumunta siya sa tindahan at nagsimulang mag-video. Kumuha siya ng isang can ng pang-spray ng insekto at inispray ito sa mga gulay at prutas. Ang pang-spray ng insekto ay lason at ito ay maituturing na mapanganib na gagawin. Ayaw kong ma-flag ang video ko kaya hindi ko ipapakita ang buong video. Pero magpapakita ako ng ilang screenshots. Dito, inispray niya ang mga saging, kamote, lemon, mansanas at kamatis. At ang pinaka-worst niyang ginawa para sa akin ay noong inispray niya ang mga luto ng pagkain tulad ng rotisserie chicken. At syempre pagkatapos ay umuwi na siya at in-upload ang video. Agad namang nagalit ang mga taong nakakita sa pinost niya. At pati mga followers niya ay nag-react ng, "What the? Bro, people eat that!" Kaya sinubukan ni Wolfie na ayusin ang sitwasyon. Bumalik siya sa grocery store at nilagay lahat ng inispray niya sa isang shopping cart. Sabi niya na itinapon niya lahat. Makikita niyo ito sa caption ng video, "Threw them all away." Pero hindi ako sure kung totoo ngang binili niya talaga ang lahat ng iyon at itinapon. Pero kahit na binili niya nga lahat at tinapon, ay hindi ganun kadali para maayos ang lahat. Kasi inisprayhan niya ng laso ng buong lugar. Ngayon, ay kailangan pang linisin ng mga empleyado ng grocery store ang buong lugar para hindi madikit ang lason sa mga ilalagay pang pagkain doon. Tapos ay sinubukan pa rin niyang ayusin ang sitwasyon at dinelete daw ang video. Pero huli na para sa kanya dahil nakopya at na-save na ito ng mga tao. At sumisikat na ang mga kopyang iyon, kumalat ang kwento at umabot na sa balita. Nakita ito ng mga tao at nandidiri sila at dapat lang dahil hindi dapat sinusuportahan ang mga ganitong pranks. Kaya nire-report na siya ng mga tao sa lokal na pulisya. At dahil sa social media niya ay mabilis siyang natunton ng pulis at kinausap siya ng mga ito. At sa huli ay sumuko na rin siya. Heto ang mugshot niya at may kaunting video pa siya sa korte kung gusto niyong makita. Kinasuhan siya ng poisoning na isang mabigat na kaso. Kinasuhan din siya ng criminal damage, endangerment at pagnanakaw. At oo nga pala, ang bait-bait niya kasi dinokumento niya ang lahat ng ebidensyang gagamitin laban sa kanya sa korte. Sigurado akong natuwa sila na nai-video niya ang lahat. Kasama na ang pagtuon ng kamera sa mukha niya sa bawat pagkakataon. Bukod pa diyan, nasangkot din siya sa pagnanakaw sa isang lokal na donut shop. Parang allergic si kuya sa pagiging matinong tao. May isa pang magandang balita. Hindi ko na mahanap ang TikTok account niya, kaya siguro ginawa ng TikTok ang tama. At binansya matapos sumikat ang loko-lokong ito. Pero sa ngayon ay buhay pa rin ang Instagram account niya. Sana gawin din ng Meta ang tama at iban siya. Sana lang may matutunan siya sa lahat ng ito habang nasa kulungan siya.